Magandang araw mga idol, mga tropa. Ayun po, nagbi-blink ang kanyang headlight. Nagkabit po sa smash ng headlight bulb na LED at hindi po na i-wirings. Basta't sinalpak lang po siya. Buti na lang at hindi na busted ang bulb. So ito, buksan po natin ang part na to. Ayan. At medyo makunat na ang tornilyo. Ayan po. Hindi na lang. At fast forward tayo. Ayan, buksan na po. So, bali sa part na to, ayan, kukunin natin yung socket na black. Ang wire po niyan ay dalawa. Isa pong yellow wire na may nabulol. Lining na white. At saka yung isa po ay red wire na may lining na white. Ayan, bunutin po natin yan. At kailangan po nating i-disconnect yung yellow wire na may lining po na white. Yun po ay galing sa stator at siya po yung supply ng headlight. Papunta po yan sa regulator yung wire na yan. So kailangan po natin yan i-disconnect at ibalik natin yung socket para po umandar uli ang inyong motor. So pagkakabit po at siguraduhin natin na mabalot natin ito ng electrical tape. Hindi po dapat naka-expose. Ayan po, tinanggal natin yung yellow wire na yan na may lining na white. Babalutan po dapat natin yan ng electrical tape para hindi po na-expose ang kanyang pin. Iwas grounded po. Pagkatapos pong mabalot, kailangan talian po natin yan ng cable tie. Okay, Doc. Ayan na po. So, kailangan po natin i-secure yan dahil napaka-importante po. So yan po ang wire na galing ng stator. Yan po yung supply. Ayan na po. Supply po yun ng headlight. Ayan. So talian na po natin ng cable tie. Ayun. So katapos po, isarado na natin. Baka pasukin pa yan ng kung anong dapat pumasok yan. Ayan. So pagkatapos po nito, maisarado natin. Excuse me, bubuksan po natin yung bandang harapan sa may harapan. Okay. Konting pihit at maisasarado na rin yan. Alright. So, eto na. Ang huling tornilyo. Ito, nandito na po tayo sa harapan at nabuksan na kaagad. Napakabilis talaga. Tanggalin natin yung socket doon sa may regulator. Ayun po. Pagkabunot po niyan, ay puputulin po natin yung yellow wire na may lining na white. Yan po yung galing naman doon sa karugtong nung pinutol natin. Disconnected na po yan mula sa stator. So dudugtungan natin yan ng isa pang wire. At ikakabit natin yan. Ang kukunin po natin yung wire na papunta sa harness. Hindi po yung wire na papunta doon sa regulator. So ibabakante natin yung papunta sa regulator. Ayun, balutan po natin ng electrical tape. At pagkatapos ay ilalagay naman natin yan sa accessories wire ng motor. Ayan po, galing po yan sa may ignition switch. Yung orange na yan, yan po yung accessories wire ng Suzuki. Yan po natin ilalagay. Balutan ng electrical tape. At pagkatapos ma-secure na okay na yung wirings, ibabalik natin yung socket at lalagyan natin ng cable tie uli para iwas spaghetti pababa. Ayan na po. Tapos na po yan. Naka-battery operated na ang inyong wirings. At the same time, naka-fast charger na po yan. So ngayon naman, tatanggalin natin yung bulb na nilagay nila dahil baka mahina na yung buhay nun. At papalitan natin ng bagong RTD T19. Ayan, so salpakan lang po yan. Pareho lang ng socket niyan dun sa stock bulb. At saka dahil hindi umiilaw yung isa, yung high beam, ayaw lumabas, magkakaroon tayo ng kaunting modification dito sa wire. Ang gagawin lang po natin ay pagbabalik ta rin yung wire ng high and low beam sa socket.
Yung high beam ng Suzuki ay kulay dilaw at ang low beam naman ay kulay puti. So pagbabalik-tarin lang natin siya. Ang mangyayari po ay yellow to white and white to yellow. Ayan. Pagkatapos po niyang mailagay, testingin natin isalpak ang sakit ng headlight kasama na yung headlight at pailawin natin. Ayun na po yun. Eto na po. Ayan. So medyo mabilis tayo. Sana nasundan nyo mga idol. At, medyo tatlo pa ang naghihintay. So maraming salamat sa panunood. Ganun lang po yun. Napakasimpleng i-battery operated. Thank you.